Hello mga ka-simple math, ngayon sa video natin ay tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng rational inequality. So ito na yung part 2 ng ating rational inequality. So halimbawa bibigyan kayo ng problem na 4x all over x minus 6 greater than or equal to 1. Same pa rin sa ginawa natin sa unang video natin na etong 1 na yan, tatranspose natin yan from right side papunta sa left side. So kapag tinranspose natin siya, magiging ganito siya. 4x all over x minus 6 magiging negative 1 na siya. Tapos meron pa rin tayong greater than or equal to 0. So ito yung binabanggit ko kanina na kailangan yung right side natin ay naka-equated siya by 0. Yan ang sinasabi sa ating step number 1. Next naman ay kailangan na natin siyang i-simplify. So dahil meron tayong whole number na 1, kailangan gawin natin siyang fraction. So meron tayong 4x all over x minus 6. Binring down ko lang ito. Tapos yung negative 1 natin, gagawin natin siyang fraction. Paano nga ba siya magiging fraction? Para maging fraction siya, lagi ka nakadepende dito sa ilalim natin, sa ating denominator. So magiging all over yan na x minus 6. Syempre ang numerator din, x minus 6 greater than or equal to 0. At ang susunod na gagawin natin ay syempre pagsasamahin natin yung denominator tsaka numerator. So sa denominator natin, dahil parehas sila, magiging isa na lang yan, x minus 6. Tapos yung sa taas, pagsasamahin natin 4x. Dahil meron tayong operation na minus, imumultiply natin siya sa sign ni positive x at sa sign ni negative 6. So kapag minultiply natin siya, magiging ganito na ang kanyang sign. Negative x at negative times negative 6. Ang magiging sagot ay positive 6 greater than or equal to 0. At pagkatapos niyan ay i-simplify natin yan. So meron tayong ipagmaminus dahil parehas sila ng degree. So kapag minus natin yan, magiging 3x plus 6 yan all over x minus 6 greater than or equal to 0. Kung mapapansin nyo, itong numerator natin ay divisible naman siya by 3. So pwede natin siyang or pwede tayong mag-factor dyan ng 3. So ang matitira sa loob ay x plus 2 all over x minus 6 greater than or equal to 0. So ayan na yung ating gagamitin sa step number 2 para mahanap ang ating critical point. At ngayon naman sa ating step number 2, ang gagawin natin ay paghiwalayin natin ang numerator at denominator. So meron tayong numerator na 3 times x plus 2 at meron din naman tayong denominator. So ang ating denominator ay x minus 6. So ang gagawin natin dyan ay i-equal natin sila parehas by 0. Kailangan natin kunin yung x values ng numerator at denominator natin. Umpisahan natin sa ating numerator. So dahil ganyan ang numerator natin, multiply mo muna si 3 kay x, magiging 3x yan, at si 3 kay 2, multiply mo rin. So magiging 6 yan, equal to 0. Dahil meron tayong positive 6, lilipat natin siya from left side papunta sa right side. So magiging 3x is equals to negative 6 na siya. So divide natin both side by 3 divided by 3. So therefore makakancel ang parehas na 3x is equals to negative 2. Kasi negative 6 divided by 3 ay 2.
So, ayan. Next tayo sa denominator natin. So, ang denominator natin ay x minus 6. Transpose lang natin itong negative 6 from left side papunta sa right side. Magiging x is equals to positive 6 na siya. So, ito ang ating dalawang critical point. Take note na yung denominator natin, bawal siyang maging positive 6. Bawal natin siyang palitan ng 6 dito kasi magiging undefined yung ating answer. So, merong silbi ang critical point natin sa denominator. So, ayan yung ating iiwasan. At ngayon naman sa ating step number 3. So, dito sa step number 3, gagawa na tayo ng ating number line. So, susulat ko muna yung ating inequality. So, meron tayong 3x plus 2 all over x minus 6 greater than or equal to 0. Tapos, yung sa numerator natin, yung x dyan ay negative 2 at sa denominator natin yung x dyan ay 6. So, gagawa tayo ng ating number line. At ito ang ating number line. So, alam naman natin na ang number line ay horizontal line na compose siya ng mga integers. Yung mga integer sa right side ay positive at yung mga integer sa left side ay syempre mga negative. So, kailangan natin i-plot yung ating critical point sa numerator at sa ating denominator. At umpisahan natin kay numerator. So, dahil ang numerator natin ay merong negative 2, eto siya. At, ang gagamitin natin ay shaded na circle. Kasi, pwede natin siyang gamitin na value ni x. Tapos, yung denominator natin ay unshaded. Bakit unshaded? Kasi hindi natin siya pwedeng gamitin na value ni x. Kasi kapag naging 6 yan, magiging 0 ang denominator at magre-result siya sa undefined. Hindi kagaya netong x is equals to negative 2. Kahit palitan mo yung denominator natin ng negative 2, hindi siya magiging undefined ang result. So, meron tayong 1, 2, at 3 region. So, sa bawat region na yan, mag-iisip ka ng mga posibleng value ni x para ipalit dito sa ating x variable sa inequality natin. At sa ating step number 4, dito na tayo gagawa ng test value natin. So, mag-iisip tayo ng mga possible value ni x. If x is equals to, umpisahan natin dito sa first region natin. So, if x is equals to negative 3, gagamitin natin etong equation natin or inequality natin. So, kung meron tayong 3 times negative 3 plus 2 all over negative 3 minus 6 greater than or equal to 0, kapag nilagay natin sa calculator, magiging negative 3 all over negative 9 yan, greater than or equal to 0. So, dahil parehas tayo merong negative sa numerator at denominator, pag dinivide natin yan, magiging positive. So, we have 3 over 9 is greater than or equal to 0. At pwede pa natin siyang i-simplify bilang 1/3. So, 1 over 3 is greater than or equal to 0. So, ang 1 over 3 ba ay greater than to 0? So, dahil mas mataas nga naman si 1 over 3 kaysa kay 0,
Therefore, meron tayong true statement. Next naman, sa region number 2 naman tayo. So, sa region number 2 natin, mag-iisip ulit tayo ng posibleng value ni x na ipapalit natin sa ating inequalities. If meron tayong x is equal siya by 0. So, sa-substitute natin siya sa ating inequality. Meron tayong 3 times 0 plus 2 all over 0 minus 6 greater than or equal to 0. Kapag sinimplify natin yan, magiging 3 times 2 yan. All over negative 6 greater than or equal to 0. So, kapag sinimplify pa natin yan, magiging 6 over negative 6 yan, or just simply negative 1 is greater than or equal to 0. So, ang tanong, ang negative 1 ba ay mas mataas pa kesa kay 0? So, therefore, ang ating statement dito ay false. Hindi pwedeng mas mataas yung negative 1 kesa kay 0. At ngayon, magpaproceed na tayo sa ating last region, sa third region natin. So, mag-iisip tayo ng mga posibleng value ni x pa rin. So, if yung x natin ay equal siya by 7, palitan natin yung inequalities natin na merong variable x. Meron tayong 3 times 7 plus 2 all over 7 minus 6 greater than or equal to 0. Kapag sinimplify natin yan, magiging 3 times 9 yan. All over 1 greater than or equal to 0. So, magiging 27 siya greater than or equal to 0. So, mas mataas ba si 7 kesa kay 0? Ang magiging sagot natin dito ay syempre mas mataas pa siya. So, meron tayong true statement sa ating third region. Next naman, sa step number 5 na tayo. Sa step number 5 natin, ang gagawin natin ay magbibigay na tayo ng ating conclusion or mismong sagot natin sa ating inequality. Sa unang region natin, meron tayong true statement. So, gagamit tayo ng open parenthesis. Bakit nga ba open parenthesis? Dahil tuloy-tuloy yan. Kahit anong number ang gamitin mo dyan, sa unang region natin, as substitute kay x, ang magiging answer mo dyan ay true pa rin. So, gumamit tayo ng open parenthesis. Negative infinity at meron tayong critical point na numerator which is negative 2 at isasara natin siya using our bracket. Kasi hanggang dyan lang siya nagbigay ng true statement. Next naman, syempre meron tayong union yan. So, kasama din si open parenthesis. Open parenthesis ang ginamit natin kasi hindi natin pwedeng i-include si 6 as value ni x dahil magiging undefined siya. At hanggang positive infinity. Close parenthesis. Dahil dire-diretso siya hanggang positive infinity, kahit anong value ni x ang ipalit natin, makapagbibigay pa rin siya ng true statement.